Sapagkat kapag tinrace natin itong linya dito sa power circuit, it is clearly stated na yung line 1 at line 2 ay short-circuited. Magandang buhay po sa ating lahat. Welcome po muli dito sa ating bagong video tutorial. Today's video tutorial ay gagawa tayo ngayon ng isang motor control circuit para dito sa forward reverse operation. At bago po natin iguhit ang control circuit nito, ay alamin muna natin paano ba nagre-reverse ang rotation ng isang 3-phase motor. Sapagkat ang isang 3-phase motor ay umiikot lamang ito in one direction only, each either clockwise rotation or counterclockwise rotation. Ngayon, may mga application na kinakailangang i-reverse ang rotation ng isang 3-phase motor, katulad sa conveyor, elevator, hoist. At ang isa sa aking naging experience na ginawan ko ng control panel para sa forward reverse operation ay yung kalimitang ginagamit sa construction site company. Ito yung tinatawag nating steel bender. Okay po. So balikan natin yung tanong natin kanina. Paano ba nagre-reverse ang rotation ng isang 3-phase motor? Mayroon akong ginawang drawing dito. Okay? Ito yung 3-phase motor natin. At ito naman yung mga leads na makikita natin sa termination box ng 3-phase motor. At ito naman yung 3-phase line natin na line 1, line 2, and line 3. So yung ganitong connection na red or U ay connected sa line 1, V connected sa line 2, W connected sa line 3, ay sinasabi ng arong ito na ang ikot o rotation ng 3-phase motor na ito ay clockwise rotation, katulad ng pag-ikot ng ating relo. Theoretically at maging sa actual, yan naman ay ginagawa na natin, ay mababago lamang ang pag-ikot ng isang 3-phase motor kapag pinagpalit natin ang connection ng dalawang leads, alinman dito sa leads out ng 3-phase motor. At pwede din dito sa line side na mag-interchange ng connection. So once again, para mabago ang rotation ng isang 3-phase motor ay we just need to interchange the two leads connection, katulad po ng makikita natin dito sa ating drawing. Itong yellow color na mayroong marking na V na dating connected dito sa line 2 ay connected na ngayon ito dito sa line 3. At itong blue color na mayroong marking na W na dating connected sa line 3 ay connected na ngayon dito sa line 2. So yung ganitong connection ay sinasabi ng arong ito na ang ikot o rotation ng 3-phase motor na ito ay counterclockwise. Pabaligtad na po sa ikot ng ating relo. Ngayon, ang ganitong operation or pag-interchange ng dalawang leads na ito ng 3-phase motor ay gagawin po natin yan dito sa contactor. So ipakita ko po sa inyo yung gagamitin nating contactor dito. Okay po. Lagay po natin dito. So bali ito yung gagamitin nating contactor. Mangangailangan lamang tayo dito ng dalawang contactor. Itong contactor na ito ay para po sa forward operation. At ito namang contactor na ito ay para sa reverse operation. Okay po. Ngayon yung connection or detalye ng connection nitong power circuit ay ipaliwanag po natin yan sa power circuit diagram natin. Itabi lang natin ito dito. May ginawa po ako dito na diagram ng ating power circuit. Okay po. So bali ito yung forward contactor natin. At ito naman yung reverse contactor. Ito ay main contacts ng ating contactor. So kung ano yung connection dito sa nauna natin drawing ay ganoon din po yung ginawa nating connection dito sa forward contactor at reverse contactor. So halimbawa pinagana natin itong forward contactor. Itong main contacts magko-close po yan. Okay po. So kung iti-trace natin yung power circuit natin dito, naka-close itong mga main contacts na ito. From line 1, line 2, and line 3 ay direct na nakakonekta ito sa 3-phase motor. Gagana itong 3-phase motor. Okay po. So habang naka-close itong main contacts ng forward contactor, ito namang main contacts ng reverse contactor ay dapat na naka-open. Tandaan po natin, hindi dapat na magkasabay sa pag-operate o pag-close itong forward contactor at reverse contactor. Bakit po? Para maiwasan yung tinatawag na dead short circuit. Sapagkat kapag tinrace natin itong linya dito sa power circuit, it is clearly stated na yung line 1 at line 2 ay short circuited.
Para maiwasan ang sabay na paggana ng forward contactor at reverse contactor ay gagamit tayo sa control circuit ng interlocking system between forward contactor and reverse contactor. So gawan natin ito ng control circuit at yung detalye sa electrical interlocking ay ipapaliwanag po natin yan ng buo sa control circuit. Okay po? Kaya stay tuned po kayo dyan at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo at pakihit ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong video na aking i-upload. So dito naman tayo sa control circuit at ito yung ginawa nating schematic diagram para dito sa forward and reverse operation. At bago po natin ito i-wiring dito sa actual ay pahapyawan natin ito ng kaunting paliwanag, especially yung interlocking system between forward contactor and reverse contactor. Okay po. So dito po sa schematic diagram natin ito ay gumamit tayo dito ng isang stop push button at dalawang start push button. Ang isang start push button ay para dito kay forward operation at ang isang start push button naman ay para dito sa reverse operation. Okay po. So dito po sa schematic diagram natin ito ay mayroon tayong dalawang magkabukod na linya. Ang isang linya ay para dito kay forward circuit. Ito po yan. At ang isang linya naman ay para dito kay reverse circuit. Ito naman po yan. So dito po sa forward circuit natin ito ay gumamit tayo ng isang NC contact galing dito kay reverse contactor. Ganon din dito kay reverse circuit, gumamit din po tayo dito ng isang NC contact galing naman dito kay forward contactor. Ngayon, ang tanong natin dyan, para saan itong dalawang NC contact na ito? Bakit itong NC contact ng reverse contactor ay dito nakakonekta kay forward circuit? Ganon din dito kay reverse circuit. Bakit itong NC contact ng forward contactor ay dito nakakonekta? Ngayon, para lubos nating maunawaan ay paganahin natin itong control circuit na ito dito sa ating schematic diagram. Okay po. So unahin nating i-energize itong forward contactor. Kapag kainon natin itong control circuit breaker at ipinress natin itong forward push button, itong holding coil ni forward contactor ay mag-i-energize. Once na ito ay mag-energize, lahat ng contacts ni forward contactor ay mag-activate. Itong main contacts ni forward contactor dito sa power circuit ay magko-close. Gagana itong load na ito. At dahil itong line 1, line 2 at line 3 ay directly connected dito sa UBW nitong 3-phase motor, ang ikot o rotation ng 3-phase motor na ito ay clockwise rotation. Okay po. Ito namang NO contact na ito ni forward contactor ay magko-close to maintain the energization of holding coil. At itong NC contact ni forward contactor na ito ay which is connected dito sa reverse circuit ay mag-o-open. Madi-disconnect yung circuit dito. Kaya habang gumagana itong forward contactor at gusto nating paganahin itong reverse contactor ay hindi po ito gagana kahit i-press pa natin yung reverse push button sapagkat itong NC contact na ito ni forward contactor ay naka-open, disconnected yung circuit dito. Okay po. Ngayon kapag pinress naman natin itong stop push button, madi-disconnect yung circuit dito. Mawawala ng supply dito at magdi-de-energize itong holding coil ng forward contactor. Kapag ito ay nag-de-energize, lahat ng contacts ni forward contactor ay babalik sa dating condition. Itong main contact ay mag-o-open, madi-disconnect yung circuit dito. Mawawala ng supply at mag-i-stop itong load na ito. Ganoon din dito sa NO contact na ito, babalik sa dating condition na normally open. Ganoon din po itong NC contact na ito, babalik sa dating condition na normally closed. So ngayong naka-stop na o naka-de-energize na itong forward contactor, ay pwede na nating paganahin itong reverse contactor. Okay po. So once na ipinrest natin itong reverse push button, itong holding coil ng reverse contactor ay mag-i-energize. Once na ito ay mag-energize, lahat ng contact ni reverse contactor ay mag-activate. Itong main contact ni reverse contactor dito sa power circuit ay magko-close. Gagana itong 3-phase motor na ito. At dahil ang connection nitong reverse contactor ay naka-interchange na itong line 2 ay connected na ngayon dito sa line 3 or W at itong line 3
ay connected na ngayon dito sa line 2 or V. Ang ikot o rotation ng 3-phase motor natin ngayon ay counterclockwise or naka-reverse na. Okay po. So ganoon din, itong NO contact na ito ay magko-close to maintain the energization of holding coil. At itong NC contact na ito na reverse contactor which is connected dito sa forward circuit ay mag-o-open. Madi-disconnect yung circuit dito. Kaya habang gumagana itong reverse contactor na ito ay at gusto nating paganahin itong forward contactor ay hindi natin ito mapapagana kahit i-press pa natin itong forward push button sapagkat itong NC contact na ito na reverse contactor ay naka-open. Disconnected yung circuit dito. Kaya yung tanong natin kanina na para saan itong dalawang NC contact na ito ng forward and reverse contactor ay para maiwasan or to prevent the forward contactor and reverse contactor from being energized at the same time. Para maiwasan po ang sabay na paggana nitong forward contactor at reverse contactor para hindi magkaroon ng short circuit dito sa power circuit. Okay po. So yung ganitong sistema na paggamit ng dalawang NC contact na ito ng forward and reverse contactor sa magkaibang sirkito ay ito yung tinatawag nating electrical interlock. And once again, to prevent the forward and reverse contactor from being energized at the same time. So gawin po natin ito sa actual, i-wiring po natin itong schematic diagram na ito. Okay po.